Okay, so bibigyan ko po kayo ngayon ng update mga ka-skippers. By the way, welcome to my channel po and please subscribe to my channel para po doon sa hindi pa nakaka-subscribe at para naman po doon sa mga nakasubscribe na maraming pong salamat sa inyong pagtangkilik at walang sawang panonood, pagsubaybay sa aking mga simple contents. At ngayon po ay showcase ko sa inyo kung ano kaganapan o updates dito sa ating mga mahal na puppies. So, ito po, malalaki na yung mga anak ni Fanny, no? Ayan, yung mga toy poodles, malalaki na sila. 4 na black at isang apricot red. So, meron silang kasabay, sabi nga po sa inyo, may kasabay silang 4 na chihuahuas. Ngayon, yan, mga lalakas na yung 5 poodles, nakakalakad na, at saka kahit paano dumidilat na po ang mga eyes nila, oh. Medyo maitim lang kaya hindi kita, pasensya na kayo na po. Pero dumidilat na po yan. Okay, so so ano pong ginagawa ko, bakit ko inaalis? Pagpasensya nyo na po, pero binibigyan ko ng way kahit paano yung mga chihuahua puppies na makadede kay Fanny doon sa mother poodle, toy poodle. Kasi bakit po, kung maalala nyo po, mga ulila na po yung 4 na yan kasi nga po yung nanay nila unfortunately ay maaga ang kinuha ni Lord for whichever reason na hindi natin kagustuhan. We did our best to save her, pero syempre po sa akin man po is masakit po yun. Ngayon inihiwalay ko ng konti para po magkaroon ng way yung mga 4 na chihuahua puppies na sobrang liit pa. Magwa 1 week pa lang po sila tomorrow, more or less, para makakuha ng konting share man lang sa milk ng kanilang foster mother na toy poodle, ano po. At mapapansin natin kumbaga parang nasimot na nung ang mga malalaking counterparts nila yung gatas ng kanilang foster mom. Okay, so ano po ba nangyayari? Ito pong si fur mom na toy poodle ay nakakatuwa po, blessing in disguise, dahil napakabait niya. Siya po yung nag-nurture dito sa 4 na chihuahua, despite of the fact na hindi niya yan talaga tunay na mga anak. Blessing po yun. Kaya lang po, ayan, mapapansin natin medyo struggle po talaga kami. Ang totoo nga po ay lumakad yung wife ko sa Cartimar para makabili po ng makabili ng milk replacer. Bakit po? Kasi supposed to be kung tutusin, kakayanin sana nitong nanay na ito, ng fur mom na to, yung pagpapadede kung sakali, no? Ewan ko, tansya ko lang po. Unfortunately po, itong nanay natin na poodle ay mayroong bisyo ng konti. Habang tumatagal na, itong lately ay nagiging na siya, choosy sa pagkain. Sobrang choosy po. Ang totoo po niyan ay hirap na hirap nga kami sa pag-alaga sa kanya kasi unlike other mga ibang mga fur mom, pagka merong anak, normally is talagang super lakas ng kanilang appetite. Pero ito siya ay medyo hindi lang medyo, kundi talagang siya mapili, sobrang mapili po niya. Ayan, pumupupo itong pumupupo ito. Tatanggalin ko na para hindi na gumalaw yung nanay. By the way po, pagka ganito pala mga babies pa sila, maliliit pa, yung nanay ang naglilinis sa kanila. Nililinisan sila ng nanay nila. Po, kasi yan ay pa rin purely lasang gatas pa rin yung kanilang mga poop. At yung syempre yung nanay nila maglilinis sa kanila, mag-aalaga
kahit papaano papasensya niya na kung medyo parang medyo parang maraming medyo hindi ganun ka sila, no? Kasi syempre nga nagsabay-sabay ng pag-poop kanina. Okay, so ano po yung sinasabi ko? Ito nga po ay itong nanay na to ay naging sobrang choosy sa pagkain. To the point na ultimo water, yung drinking water niya ay napaka-minimal ng pag-inom niya. So anong ginagawa namin? Ang una ginawa namin, katulad na sabi ko sa inyo nung naunang previous content ko, yung binigyan namin siya ng dog food na usual niya kinakain. Kumain lang siya na umpisa, tapos sumunod wala na. Binigyan namin siya ng egg, hard-boiled egg minix do sa kanyang dog food. After nun, isang beses na siya kumain, tapos wala na. Sumunod, ginawa namin para continuous yung kanyang sustenance, yung kanyang nutrients, no? Nourishment, ay yung fresh egg naman ang binigay namin. So kumain lang siya, kinain lang niya yung fresh egg, yung itlog mismo, tapos yung dog food din na niya ginalaw. Siyempre, nakakasakit din po na ulo at nagiging panaisipan sa amin ng todo. Then, ang sumunod ay bumili kami ng bias ng baboy, lagyan namin ng tubig, pinakuluan, lagyan ng malunggay leaves para magdumami ang kanyang gatas. Po, ito medyo weak na. Sana abutan pa natin mamaya ito. Sana. Hopefully makauwi na kagad yung mag-ina ko sa pagbili ng gatas. Po, goat's milk or lactose free ang pinabili ko eh. I-research ko po talaga. Shoutout po pala doon sa mga napanood ko nag-vlog tungkol doon sa experiences nila. Especially kay Shih Tzu po family, si John Wee. Nakita ko po sa kanya yung kanyang vlog. Salamat po sa iyo. Shoutout sa iyo, sir. Si John Wee po ay nakikita ko yan. Nagpupunta yan sa amin sa Pasig Pet Market before last year. Tapos sa Grotto Pet Market at saka sa Bukawi Pet Market. So yun po, meron pala siya naging content about milk replacer, no? So para sa akin ito try ko, baka sakali po makatulong. Hopefully maging positive ang result, po kasi talagang siyempre gusto naming lahat ng mga puppies na to makasurvive tsaka maging maayos. Unfortunately, itong nanay na to talaga ay naging mapili. In short, naging mapili siya. To the point na even yung drinking water, iinom lang siya ng kaunti, tas wala na. So, itong huli, ginawa namin, sinisirinse namin siya. Of course, binibigyan ko siya ng vitamins, no? Yung calcium, yung malunggay capsule, para ma-supply yung kanyang, ma-boost yung kanyang milk, tsaka yung kanyang health, yung kanyang ma-suportahan yung kanyang katawan. Tapos yun din, at the same time mabigyan niya ng sustenance yung kanyang mga anak. Kaya lang talagang palala siya ng palala, to the point na yung sinisirinse na namin, binblender ng wife ko yung pagkain, dog food, nilagyan ng sugar, nilagyan ng nilagyan ng malunggay, nilagyan ng vitamins, nilagyan ng egg, nilagyan ng chicken, luto kami ng chicken din. Wala nangyari, hindi niya kinakain. As isang beses na niya kakainin, baka sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, wala na. As in, wala na. So yung mga hindi niya kinakain, binibigay namin doon sa ibang aso namin. Meron palang mga ganong aso, no? Nakakagulat. Ay first time ko nakaranas po na ganito ka inarte, no? Ang sakit po sa ulo, sa totoo lang, ang hirap. Hindi sa tayo ay hindi sa tayo ay nag-iinarte rin, kundi siyempre po nakakaawa. Kita nyo naman to, isang to. Hopefully ito ay maka-survive. Nilinisan ko po yan kanina, pero siyempre mas gentle yung kamay ng asawa ko. So siya na magtutuloy. At sana umabot pa yung medyo weak na siya sa tingin ko. Although nagtatry siyang uminom ng gatas, kaya lang naagawan siya ng malalaki kanina.
Ayan, ilalagay ko rito, hindi na siya ganun ka ano. Sana ano po, abutan pa. Makakuha pa ng malakas-lakas na gatas. Kawawa naman po. At ayun po, para po dun sa mga makakakita nito, kung meron kayo naging same experience or situation, kung meron po kayo mabibigay na tips sa akin, please po, mag-suggest kayo, mag-comment kayo. Welcome po yan. Actually, we are doing our best para po ma-i-survive lahat itong mga ito. Ang habol nga namin is makaabot lang ng at least 3 weeks, 2 to 3 weeks the same time yung mga Chihuahua puppies, yung 4 na po. Kasi kahit pa paano, pwede na naming anuhin sila no? Yung itry na pakainin ng ng soft food, no? Yun po yung nakikita ko doon. Yan, katulad ng mga yan, no? May 2 weeks na po itong mga ito Yan, kita nyo, naglalakad-lakad na. Malakas na makipagbardagulan. At bukod nga doon, dumidilat-dilat na konti yung mata. So, sana po kung meron kayo naisip na magandang suggestion or comment po, welcome po yan. Tatanggapin ko po yan. Sana po ay makita ninyo at hopefully po tulungan nyo ako, tulungan nyo si Skipper na ma-survive itong 9 puppies na to, 5 toy poodles at saka 4 na Chihuahua puppies. Mas bata yung mga Chihuahua puppies, no? Mag-iisang linggo pa lang sila, tomorrow Sunday. Pinanganak sila last week. Kasi po talagang hindi ko na alam. Yun po pala, itatry namin na gatas. Hindi ko alam kung ano yung mabibili ng wife ko, kung NBLAC ba yan or APT, parang ganon, or Royal Canin, ano? Kung alin man po doon, susubukan namin kung ano yung makakabuti. Ano po, kung ano yung makakabuti, hopefully mabigay namin yung nourishment na kailangan nila at maagapan namin sila. Tapos yung nanay, papainumin na rin namin po ng ganon. By the way, bakit po lactose free yung gusto kong ipainom? Kasi para sure po tayo na hindi magkaroon ng diarrhea yung mga puppies, no? Kasi syempre may tendency pong magkaganon. At yung nanay din, actually pinainom namin ng gatas. Nakabili kami ng goat's milk dito sa malapit na pet supply store. Kaya lang nangyari ay nag-alboroto yung tiyan niya. Unfortunately po, yes, aminin ko sa inyo, naging bukod sa hindi na siya nagkakakain, hirap na hirap kami. Pina-force feed namin siya, pina-force feed ko siya, tapos by turns kami ng wife ko. Madaling araw napupuyat kami. Binabantayan namin yung pagpapadede niya, paglabas niya, pagdumi niya, ganyan, lahat na po. Pero talagang isang malaking ordeal ang nangyari dito. Isang malaking challenge po talaga ito. At hopefully may survive namin. Ayan po, pasensya na kayo dito sa At yung beddings po na yan, every now and then pinapalitan po namin yan. Ngayon, dito sa paligid ay mapapansin nyo, ay nilagay namin ay pansamantalang mga lumang box. Yung mga box po yan pag bumibili kami ng grocery sa O-Save o shoutout sa O-Save or di kaya sa Dali. Yan, may mga box sila Diyan namin lalagay yung mga nabibili namin. Nilagay namin sa gilid kasi yung mga puppies, lalo yung Chihuahua puppies, medyo malilikot. Iba yung style nila, iba yung behavior nila compared sa mga toy poodles. As in, maliliit pa lang talaga, kahit mas bata sila. Kita ko na kagad yung difference nila in terms sa kanilang mga pag-uugali, So, how much more pag lumaki. Sa totoo nga lang po, nung buhay pa yung mama nila, nung hindi pa kinukuha ni Lord, ay ibang-iba yung difference nung ugali nila, behavior, everything. Actually, namimiss ko ng todo yung nanay nila, pero ganun talaga, po. At salamat po pala kaya dito sa fur mom na ito, nililinisan niya kasalukuyan yung isang puppy na sabi ko sa inyo na kailangan talagang Kaya maya pag natuyo yung laway niya dyan, ayan, sana umabot pa, medyo payat na siya, Pero actually po, lakas siyang dumede itong mga past days,
hirap na hirap po kami sa paghanap ng may papakain sa kanya dito sa nanay. Ayan, at sana po mabigyan namin ng sapat na nourishment. I'm wishing everything possible, positive para po sa kabubuti ng mga ito. At marami pong salamat ulit sa inyong pagtangkilik, walang sawang pagsubaybay sa aking channel Skipper TV. Para po doon sa hindi pa po nakaka-subscribe, please subscribe po. At mamaya po pag dumating na yung yung nabili nilang milk replacer, ipapakita ko po sa inyo, gagawa ko ng content at titingnan natin ang magiging developments. At syempre po, do not forget to please follow my Facebook page, Skipper Din TV. Teka, alisin ko ito isang to, baka may ipit. Ako, magwawala ito. Yan. Napakaganda po nila, napaka-cute, no? Medyo basalan ng konti, inanuhan ng kanilang foster mom. Maya try kong papunasan sa wife ko ng magaling yung wife ko, magalang kamay. Sa akin medyo, syempre po lalaki tayo, no? Hindi ko matansya yung yung pressure. Pasensya na po kayo, no? Nagiging real talk lang po tayo dito. So once again po, I'm wishing you all a great day. Salamat po ng marami sa lahat po ng mga susuporta. Maraming po salamat. This is Skipper and have a great day po. Goodbye.